Hi! Good morning! So for today's video, ang mapapanood nyo lang ay ang paglilinis ko ng aming munting tahanan. So ayan nga, kagigising ko lamang at ako ay nakapantulog pa. Nagtimpla lang ako ng coffee at sinimulan ko na ang aking agenda for today. Dahil nga rest day ko, eto maglilinis ako ng aming munting tahanan. Pero rest day nga dapat nagpapahinga ako. Pero walang ganun guys. Rest day ko sa work pero walang rest day ang pagiging asawa at pagiging may bahay ko. At saka pag rest day, mas maraming time para sa bahay. So, nauna ko na nga palang linisin yung workstation namin kahapon. Tapos, naglagay ako ng konting decorations dun sa may workstation ni Honey Bunch kasi gagamitin ko siya dun sa activity namin sa office na magsasend ng picture ng workstation na may magical theme decorations. Kulang pa nga yun lalagyan ko pa siya ng mga flowers. Pero yun lang, I'll make it simple lang. Siguro mamaya or bukas ko na gagawin kahit hindi pa submission kasi rest day mas maraming time. So ayan, habang busy si Honey Bunch sa work, busy din ako sa paglilinis. Ito, inuna ko nga pala tong linisin, itong lalagyan namin ng mga plato. Yung mga plato dito, bowls and yung mga baso, hindi yan for display. Ito talaga yung everyday namin ginagamit. So ayan, after ko nga mapunasan, malinis yung cabinet, nag-vacuum muna ako kasi ayoko na kumakalat yung alikabok. Saka may dog kami, kaya vacuum yung ginagamit ko para yung balahibo niya is madala agad, hindi na umiikot-ikot pa sa paligid. Ayan, nung matapos ko ngang malinis itong cabinet is binalik ko na itong mga plato. Then sa Christmas mugs naman, ito, tinanggal ko na siya sa box. Ito na yung gagamitin namin since magki-Christmas naman. And yung mga mugs namin is nasa lababo pa lahat. Yan, galing yan dun sa hipag ko. Gift niya sa amin nung Christmas. Ang cute nga So yun, after ko nga malinis yung sa cabinet, yung mga lagayan ng plato, ito namang stante ang nilinis ko. Guys, alam nyo ba, pinagawa ko lang to sa kapatid kong si Miko. Ang galing-galing niyang gumawa. Napakatibay at ang ganda. Sakto lang lahat ng ilalagay ko. Kasi naghahanap ako niyan sa Shopee. Hindi ko sure kung matibay. Tapos hindi pa kasya yung oven ko. Nagtanong pa nga ako sa mga seller kung anong size. Pero hindi talaga. Wala talagang kumakasya. Kung sa department store naman ako bibili or sa mga furniture like Home Depot or appliances, medyo may kamahalan. Kaya ayan, ang ganda. Ginawa yan ng kapatid ko. Kinulang nga yung wallpaper ko. Kung mapapansin nyo yung second to the last and then yung last layer, wala na siyang wallpaper na parang tiles na white. So mag-order pa ulit ako kay Shopee. And then yung kapatid ko nagising na nga pala. Ayan, naghuhugas na siya ng mga plato. Tinambakan ko na siya ng hugasin. Then after niya maghugas, eto naman, sinimulan ko na itong linisin yung sa likod. Yan, tinanggal ko muna yung mga gamit dito sa likod na itong kabilang estante. Nilagay ko muna sa kitchen sink. Tapos inurong ko muna yan dyan. Nag-vacuum ako saglit. Then kinuha ko na yung, syempre upuan muna kasi hindi ko naman abot siya. So yan, tatapusin ko na nga yung pag-cover nitong estante na ginawa ng kapatid ko. Though kahoy naman siya, kaya lang nilagyan ko pa rin siya ng wallpaper kasi hindi naman makinis. Naisip ko rin na pintura pero gusto ko kasi yung ganitong design. Hindi ko naman ma-achieve yun kung pintura yung gagamitin ko. And yun nga palang wallpaper na yan, ang pangit ha. Maganda lang yung design niya pero ang nipis ng wallpaper and hindi talaga siya maganda. Ginamit ko na lang talaga siya, pinagtiyagan ko kasi sayang. Hindi siya madikit tapos ang bilis-bilis niya mapunit. So soon, feeling ko tatanggalin ko na lang ulit yan next time. At least napakinabangan ko pa rin kahit papano. Yung color white na wallpaper, yung design niya is tiles, pati yung black na binili ko na ganon sa isang seller. Napakaganda. Ang kapal, tapos madikit siya, then parang plastic. Hindi siya nasisira basta-basta Maganda yun. Kaya lang, wala silang design na kahoy. Kaya sa ibang shop ako bumili. Pero yun, nakakapanghinayang. Pero at least okay lang. Ito naman yung next kong inayos, yung lagayan namin ng stock for grocery. Ayan, dahil nga inayos ko siya, na-realize ko wala na kaming stocks. Kailangan na namin mag-grocery. So yan, isinunod ko tong punasan, linisin. Ang ginagamit ko nga pala dito sa mga woods na pamunas is yung pledge wood polish.
Kapag kasi pinampunas mo is basahan na may tubig, so possible magkakaroon siya ng mga amag. Then after ko nga malinis yun, ito naman nagtaob lang ako ng mga kawali and kaserola. Nilagay ko dyan sa ilalim, yun yung lagayan namin. Hindi ko na siya papakita, hindi ko na rin malilinis kasi ito nagmamadali na ako kasi magluluto pa ako eh. So ang lilinisin ko na lang is yung mga madadaanan ko. Ito naman ang sinunod kong linisin dito sa labas. Ayan, tinanggal ko muna yung rice cooker para matanggal ko lahat ng mga condiments dyan. And lilinisin ko yung cabinet. Actually, hindi kaya ng punas-punas lang. So, tinanggal ko. Since tapos na si Honey Bunch sa work, yan, binaba ko muna yan. Tapos, binigay ko muna sa kanya. Sabi ko, hugasan niya na dun sa labas. Yan nga. Tapos, pinunasan ko lang yung lamesa. Tinanggal ko yung mga wala ng laman para mapahugasan ko na din kay Bobby. Tapos, yan, inabot na sa akin ulit ni Honey Bunch yung lalagyan ng mga condiments na na-brush niya na. Tapos, binalik ko na yung mga nakalagay dyan. Then, nilinis ko na itong sa lutuan para makapagluto na ako next. And after nito pala, maliligo muna ako bago maluto. Yun lang, bye!